Sabi ni Congressman Bong Suntay ng 4th District ng Quezon City, hindi daw siya Duterte supporters o hindi daw siya DDS. Pero kung pasintabi na, yung galaw mo, sinasabi mo, at ginagawa mo, hindi malayo sa gawain ng mga DDS na yung idol nila ay nakakulong sa ICC, International Criminal Court. Lalo na pag issue may kaugnayan sa pananalita tungkol sa kababaihan. Dahil on record, hindi naman fake news yan. Sa loob ng 6 na taon na presidente si Duterte, pag nagsasalita siya tungkol sa kababaihan, grabe. As in grabe. Parang hindi presidente, parang hindi abogado. Alam na ng taong bayan, alam na ninyo kung ano tinutukoy ko. Parang walang respeto sa kapwa at lalo na sa kababaihan. Nangahalit pa nga sa OFW kahit na live sa social media at sa television. Imagine. Itong si Congressman Suntay, nakakaubo tuloy. Nakakatawa. Iba ang sinasabi kaysa ginagawa at ginawa. At alam ko, sa tagal ko na po nakatutok sa politika, itong personalidad, ginawa at imahe nitong congressman na ito, dala-dala ito hanggang sa 2028 election. Kung ito ay tatakbo muli na congressman, may epekto sa kanya yan. Kasi maraming kababaihan sa 4th District ng Quezon City. Gising na gising at alam ng mga taga 4th District ng Quezon City kung sino siya at ano yung kanyang ginawa. Yun lang po yun. Kaya sa aking personal na opinion at analysis, may epekto ito sa political career ni Mr. Suntay, Congressman Suntay. Itong kasang ginawa at kasalukuyang usapin. Dahil isang artistang matino, isang artistang nananahimik, ay kanyang ginanon. At alam ko, marami ring kababaihang butante, maraming kababaihan sa ika-4 na distrito ng Quezon City. Kayo na po ang bahala. Anong inyong masasabi yan? At ngayon, hindi lang sa 4th District ng Quezon City ito issue. Maraming Pilipino sa buong mundo ang nasyak, nagulat, nagalit at kumukundina. Dahil dapat may respeto sa babae ang lalaki. Lalo na ang isang public official, congressman. Ano ba ang trabaho ng congressman? Tagagawa ng batas. Ano ang trabaho ng congressman? Boses at kinatawan ng mamamayan. Dahil ang Kongreso, inuulit-ulit ko, House of the People. Opisina, institusyon ng mga congressman at ng taong bayan bilang kanilang kinakatawan. Ang mga elected congressman. Kaya paalala lang po, ang kasikatan, kapangyarihan, o kayamanan, pag hindi nyo iningatan ang inyong pagkatao, mababaliwala ang kung anumang meron sa inyo. Reputasyon, nakasalalay sa lahat ng oras. Pagkatao, nakasalalay sa lahat ng oras. At dito sa nangyaring ito, kakaiba po ito. Ano pong inyong masasabi dyan? Well, speaking of Congress at Congressman, again, naiisip ko tuloy, nasan yung mga congressman na pumapabor sa mga Duterte? Nasan yung mga congressman na taga Mindanao at Visayas? Hindi ho nagparamdam sa Committee on Justice sa nakaraang 3 araw na hearing. Yun ay aking sariling observation. Mukhang nagkakatotoo na ang mga Duterte supporters sa social media lang. Maingay. Dahil mga vlogger at yung iba siguro troll, baser. Yung actual number ng Duterte supporters hindi nakikita. Sa mga rally, kakaunti sila. Okay? Sa Kongreso, kakaunti rin sila. Sa Senado, minority rin sila. Sa social media, sobrang ingay nila. Kasi sa social media,
Marami hong walang tunay na personalidad eh. Yung walang picture na totoo, walang identity sa social media, na ang nakalagay doon, yung alphabetical lang, tapos kung minsan nga aso, pusa ang nakalagay doon, o kung ano man. Kaduda-duda talaga yun. Kaya malamang yun ang nangyayari. Marami sila sa social media, pero sa totoong tao, kakaunti sila. Yun ang aking observation lang. Kayo, anong tingin po ninyo? Kahit po sa mga comment section ng iba-ibang channel sa lehitimong mga media at social media. Tingnan ninyo yung mga nagko-comment doon. Pagdududahan mo kung tao talaga sila. Maliban sa kanilang kakulangan ng identity, pati yung kanilang sinasabi, suntok sa buwan. Malabo pa sa sabaw ng pusit ang mga comment. Ang layo sa topic. Kung ang topic ay tungkol sa impeachment, ang kailang topic ay tungkol sa maleta. Pag ang topic ay tungkol sa Middle East, ang topic nila ay flood control. Di ba? Ang layo. At hindi pa, mayroon pa hong pipersonalin ka pa. Yan ang karakter. Yan ang personalidad. Yan ang pagkatao ng walang identity na pinaniniwala ang Duterte supporters o mga troll. Wala sa hulog. Pasintabi na po. Pero hindi ko nilalahat Ulitin ko hindi ko nilalahat. Meron namang mga Duterte supporters na matitino. Nababasa ko rin. Pero mga Duterte namang alam nila ang gagawin nila. Duterte lang sila. Pero iba yung mga statement. May pagka-professional, maginoo, hindi bastos. Pero yung iba, yung walang identity, yung hindi mo alam kung sino talaga, parang hindi tao. Pati sinasabi, hindi galing sa isang tao. Para bang computerized lang. Kasi yung magko-comment ka, malayo sa topic, ibig sabihin yun, inutusan ka lang. Nautusan ka lang. O trabaho mo lang yun. Malabo yun. Alam nyo, ang isang tao ay makikilala mo sa pananalita, galaw, body language, at sa kanyang mga ginagawa. Pati sa pananamit, malalaman mo yung taong kung anong level ang kanyang pagkatao, pasintabi na po. Ganun lang, maraming pwede tayong pagkilanlan sa isang tao. Kaya hindi masama po na kilalanin sila natin, lalo na conforme sa kanilang mga ginagawa at sinasabi. Ayun po yun. For information lang. Okay? So inuulit ko hindi ko nilalahat. Marami ring mga Duterte supporters ang matino, katulad ng mga nagmamalasakit at nagmamahal sa Pilipinas at sa ating gobyerno. Kasi lahat tayo Pilipino. Dapat ating pagmalasakitan ng ating bansa, huwag sirain, at irespeto ang mga batas, okay? At mga institusyon. Please like and share.